ng puso sa atin bilang tao, bilang anak ko ng Diyos, bilang delikado na Panginoon. At kahit ito lahat ay galing sa Diyos, hindi tayo galing sa Anggoya. Okay. So, ang ating paksa ngayong gabi, may kinalaman po sa tinatawag na separation of the spirit from the body. Ang pag-iwalay ng espiritu mula sa katawan. Okay. So, gusto ko lamang po, pakunawa ko sa inyo na tayo po ay mayroong katawan. Tama? Ito, katawan po ito. At ang espiritu, ito po yung gumagalaw. Right? Ito po yung nagsasalita. Okay? Kaya tingnan niyo po, pagka separate na po ang espiritu sa katawan, di mo ba? Kahit kung anong gagawin mo, wala na po yung katawan. Tama? Kasi po, iwalay na po. Kaya alam mo natin ngayon, una, kung sino po ang nagbigay ng buhay sa atin. Kasi dapat, alam po natin, no? Kung sino talaga ang nagbigay ng buhay sa atin, saan ba talaga galing ito ang buhay sa atin. Of course, unang-una, gusto ko kong bago sa inyo ang Genesis chapter 2, verse 7. Sabi ko dito ni Lord, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok. No? Sabi dito, naglupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong. Itong dahilan kung bakit meron tayong ilong. Diba? Pero iba't ibang klaseng ilong meron po tayo. Merong matango, merong hindi matango, merong talagang medyo flat na. No? Pero ang malaga, meron tayong ilong. Tama? Kasi po malinaw no? At inalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at inunahan ang kanyang mga butas ng ilong. Nang hininga ng buhay, okay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ito po tayo ngayon. Kaya ang buhay po natin, kung pas alam po natin ang istorya, ng una pong nilikha ng Diyos, si Adan. Tama? Okay? Nung si Adan po naging salapitan ni Lord, sabi ni Lord, nag-isa lang si Adan. Mas maganda, meron siyang partner. Diba? Pangalawa, anong ginawa ni Lord? Kinuha si Adan at si Eva doon sa kanya. Ni Adan. Kaya po tinawag kayo na babae, ang ibig sabihin, kinuha kayo ng Diyos sa sadyang ni Adan. Yun po ibig sabihin na babae, no? Digital po yun. No? Okay? Kaya ibig sabihin po, ang buhay po natin, galing sa Diyos. Tama ba? Mamaya, nasabihin ng mga Pilipino, hindi pastor. Galing po kay nanay. Si nanay, si tatay natin, ginamit lang po ni Lord. Tama? Pinakasangkapan lang po ni Lord para tayo mabuhay sa mundong ito. Pero, nung tayo po ay wala pa po tayo sa mundo dito na ating ginagalawan, hindi natin kagustuhan na tayo ay dito. Sino bang may gusto na tayo dito? Hindi pa tayo pinanganak. Nung sinapupunan pa tayo. Tama? Hindi natin gusto. Si Lord ang may gusto. Kalooban ng Diyos na nandito ka ang rason para po paglingkuran yung ating Diyos. Para po purihin, dakilain, bigyan ng karangalan yung ating Diyos. Kaya itong dahilan po, mga minamahal, ang sinasabi po ng ating Panginoon. Ngayon, nung nakasala si Adan at saka si Eva, ito na po ang nangyari. Genesis chapter 3, verse 19. Oh, hindi ko na pahabain kasi matagal po pag mahaba. Ano lang po ito? Sandali lang po.
Sabi dito, nung napasala si Adan, sabi ni Lord sa kanila ni Eva, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka o uwi. So, tingnan niyo po. No? Kaya, totoo po talagang sabi ni Lord. Kasi kung hindi ka ngayon magpapawis, may makakain ka ba? Kung hindi ka magtatrabaho, may makakain po ba tao? Wala. Kaya tama po sinabi ni Lord, mga kapatid. Kaya malinaw po, na ang lahat na ito na sinabi po ng Panginoon, totoo po atin po itong naranasan naman. Okay? Kaya ang isang tao, kapag ka hindi magpapawis, magtrabaho, naging masipag, abay, mahirap kasi hindi siya makakain. Tama ang sabi po ng ating Panginoon. Okay? So, ngayon po, sabi po ni Job, no, kung alam niyo po si Job, buhay po ni Job, mga kapatid. Basahin ko po sa inyo. Tandaan po natin si Job, mayaman na tao. Meron po siyang anak. 10 yung kanyang anak. Okay? Lahat po na mga hayop, marami siya. Siya po pinakamayaman during the time. Pero sinubukan po siya ni Lord. Okay? Kinuha ni Lord yung hayop, yung buhay ng kanyang mga anak. Ano ba? Nangamatay ang 10 niyang anak. Pati are-are niya, tinanggal ng Diyos. Okay? Bukod doon, nagkaroon pa siya ng sakit. Okay? Na ang buong katawan ay nananaknak. Anong sabi na kaya sa Job? Itanggi mo na yan ang Diyos mo na iyong pinagpuran. Pero anong sabi ni Job? Ikaw ay isang hangal na babae, sa kasaganaan ng ba natin paglingkuran ng Diyos, hindi sa kalimutan. Kaya sabi natin sila ng kaya, hindi sa Diyos. Pero, ito ang sinabi ni Job, sapagkat si Job po, mga kapatid, ay naglilingkod sa Diyos, kaya sabi po ni Job, at sinabi niya, sino niya ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sino po daw nagbigay? Ang Panginoon. Sino daw din ang nag-alis? Ang Panginoon. Inalis ni Lord ang kanyang mga anak. Inalis ni Lord ang kanyang mga ari-arian. Pero dahil po naging tapat si Job, binabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Kundi sa kanyang paglilingkod sa Lord, hindi po siya natinag, nagpapatuloy po siya sa ating Panginoon. Mga kapatid, bakit sinabi dito ni Job? Kasi nung pinanganak si Job, wala naman siyang dala. Dahil po ba nung pinanganak tayo, may dala tayo? Wala. Di po ba, hubadin po tayo? Kahit nga lampin, wala tayong dala. Di po ba? O, hubad tayo. So, babalik din tayo ng hubad. Hindi ibig sabihin, hubad ka pagka inilibing ka. Ang ibig sabihin doon, ang lahat na nakasuot at ang katawan mo, mauwi po yan sa wala. Amen po? Mauwi po yan sa wala. Yun po ibig sabihin ng ating Panginoon. Kahit man mayaman ka man, kahit man marami kang lupain, marami kang kayamanan, pera, pinto, o ano man meron ka, kahit man anak ka ng kontraktor, mawawala din po yan sa buhay. Bakit? Sapagkat ang buhay po natin, ang may-ari po ang Diyos. Kaya niyang gawin ang mga bagay na nasa atin. Maging po ang ating buhay. Kasi siya po ang source ng lahat. No? Hindi alam ng marami. Akala nila, okay lang yung buhay, ganito lang. Hindi ho. Tandaan po natin, ang hininga mo galing sa Diyos. Tama? Nagbabayad ba tayo ng oxygen? O, tingnan mo, kung babayaran mo ang oxygen para ka makahinga, mula nung maliit ka, abay, ilang milyon na ang utang mo sa Lord. Tama? Pero bakit? Hindi ka nagbabayad kasi libre, bigay po yan ang Diyos sa atin.
Okay? Ang gusto lamang ng Diyos na bilang siya may-ari ng buhay natin, paglingkuran natin ng Diyos, i-acknowledge natin ang Diyos, sumunod tayo sa Diyos, gawin natin ang kanyang mga kalooban sa buhay po natin. Yun naman po ang nais ko ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya ho, napaka-liwanag po sa ating binasa ngayon na kahit po gano'n ang nangyari kay Job, pero hindi pa rin siya natinag at pinupuri pa rin niya ang ating Diyos. Kaya sabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, bandang huli sa buhay ni Job, na-restore po ba siya? Naibalik po ba ang kanyang kayamanan? Naibalik po ba yung kanyang mga anak? Yes! Sabi ng banal na kasulatan na doble pa bigay ng Panginoon sa kanya yung kanyang mga ari-arian at binigyan din po siya ng 10 anak na mas sigit na maganda kaysa dati. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Okay? So, ano po ang ginawa lamang ni Job? Si Job naging tapat lang sa Diyos. Amen? Yun lang gusto ni Lord, maging tapat tayo. Ayaw ni Lord na tayo po ay para bagang kulay itim at kulay puti. Hindi po. Dapat, ang gusto lamang ni Lord na tayong lahat ay maging kulay puti. Diretso tayo na naglilingkod sa Panginoon. Maging tapat tayo sa Lord. At dapat, ang katapatan natin, maliit na niya na bagay o malaking bagay, dapat maging tapat tayo sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, tandaan po natin ang may-ari po ng kayamanan, ang Diyos. May-ari po ng sanlibutan, yung Diyos. Basahin po natin. Aklat po ng Psalms, chapter 24, verse 1. Anong sabi po dito ni Lord? Sa pamagitan po ni David, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. So lahat dito sa buong sanlibutan, sa buong mundo, ang may-ari po ang Diyos, hindi po tayo. Tayo, bilang may-ari na pansamantala dito sa lupa, katiwala lamang po tayo ng Diyos. Tama po? Katiwala po tayo ng Diyos. Kaya ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat maging tapat po tayo. Kaya tayo wala po ni kahit isa na may pag-aari sa buhay po natin. Hindi, pastor, yung damit ko, pastor, pinili ko to, galing sa akin. Sabi ng Diyos po, no? Eh, ang tanong, makabili ka kaya ng damit kung wala kayang buhay? Tama. Di ba? Hindi. Oo. Makabili ka ba ng bahay, sasakyan, o anuman ang gusto mo? Kung ang buhay mo ay wala na sa Panginoon. Ikakakta ni Lord ang buhay mo. Kaya po, malinaw mga kapatid, na dapat po natin makita na ang Diyos na ito, na ating binabahagi ngayon, siya po ang Diyos na totoo. Siya po ang Diyos na may pinakamakapangyarihan po sa lahat. At siya ang Diyos na mayaman. Sabi po dito mga kapatid, ha? Proverbs chapter 10, verse 22. Proverbs chapter 10, verse 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya inadagdag ang kapanglawan. Tingnan niyo po, ang pagpapala doon ng Diyos ay nagpapayaman. Okay? Pinagpala ko ba tayo ng Diyos? Parang hindi natin ang nalit, parang di sa atin. Pinagpapala ba tayo ng Diyos? Pinagpapala tayo, bakit? Buhay mo, pagpapala ngayon ng Diyos. Tama? Hininga mo, pagpapala na po yan ng Diyos. Bakit nakarating ka sa araw na ito? Pagpapala po yan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang pera ang pagpapala ng Diyos. No? Marami kasi materialistic, hindi nakita
hindi napansin, isinantabi yung pagpapala ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So nagpapayaman si Lord sa kanyang pagpapala. Di bali na hindi tayo mayaman sa pera. Basta tayo mayaman sa mga salita ng Diyos. Basta tayo mayaman sa ating pananampalataya. Basta tayo mayaman ng katapatan sa harapan ng ating Panginoon. Siya po may-ari, wala tayong pag-ari po. Kaya kaya niyang kunin yun anytime, gusto niya. Sa kanyang kalooban, maging ang buhay po natin lahat, nakatakda na po yan, tama? Whether you like it or not, pagkakunin na po ni Lord, wala na po tayong magagawa. Kaya, sa tao bilang tao, na tayo po bilang naglilingkod sa Diyos, bilang tao na kinikilala ang Diyos sa buhay niya, dapat po tayo maglingkod po sa ating Panginoon. Napakasarap po maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi kahit may problema ka, kahit may suliranin ka, kahit may pagsubok ka sa buhay, ibigay mo sa Diyos, si Lord ang siyang tutugon ng mga bagay na yan. Hindi ka nababalisa, bakit? Meron kang Diyos eh, tama? May Diyos tayo na pinaglilingkuran. Siya po ang nagbigay sa atin ng katugunan sa atin pong mga pagsubok, suliranin, problema sa mundo ito na atin pong ginagalawan mga minamahal. Kaya po ay ano pa po ang sabi ng ating Panginoon? Okay? Ito po ang gusto ni Lord. Meron po siyang kondisyon na dapat po natin gawin sa ating paglilingkod na ito. Okay? Ano po ang kondisyon ni Lord? Ito po. Sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi po ni Lord, okay? Matthew chapter 6 verse 33. Sabi ni Lord, sa wikang Tagalog, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Anong ibig sabihin ng kanyang kaharian? Ibig sabihin yung ministry, yung gawain ng Diyos. Ano ibig sabihin ng katwiran? Ibig sabihin yung kalooban ng Panginoon, yung kanyang mga salita. Ano po ang kasunod? At ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. Yun po ang pangako ni Lord. Si Lord po ba tapat sa kanyang pangako? Amen. Tapat po si Lord. No? Kaya po, gawin po natin ang kalooban po ng ating Panginoon. Kasi po si Lord, mayaman, siya po may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Philippians chapter 4, verse 19. Okay? Anong sabi po dito? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Lahat po ba tayo may kailangan? Lahat tayo may kailangan, di ba? Eh kanino tayo nga lalapit pag may kailangan tayo? Sa kapitbahay po ba? Sa kamag-anak po ba? Siyempre, unahin natin lumapit sa Diyos, tama? Si Lord. Manalangin tayo sa Lord. Kaya sabi ko dito, malina po na siya po ang mag-provide ng ating mga pangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan. Eh ang tanong, si Lord po ba mayaman? Mayaman si Lord. Siya may-ari ng lahat. Diba? Mayaman po si Lord, mga kapatid. Siya pong may-ari ng lahat ng mga bagay. Tayo po ay katiwala lamang. Yun ang dapat natin isipin. Kaya maraming mga tao ngayon nagpapataas. Very grabe ang pride. No? Umaakit yung pride kung saan saan. Di ba bakit? Kasi hindi niya alam
na ang buhay pala niya, lahat niya sa kanya, galing sa Diyos. Dapat malaman ko yan ng lahat ng tao, na ang buhay natin lahat, pamilya natin, ano man ang ating napundar, ano man ang ating narating sa buhay, yun po lahat yan ay bigay ng ating Panginoon. Kung dahil po sa ating Panginoon, mga minamahal, hindi po tayo nakakarating sa ganyang klaseng kalagayan sa mundo ito na atin pong ginagalawan. Ngayon, yamang si Lord ang may-ari ng buhay natin lahat. Ano po ngayon ang buong katungkulan ng tao? Dapat alam natin anong bang katungkulan natin sa Diyos. Diba? Okay? Ano sabi dito? Aklat po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito pong ating buong katungkulan. Sabi dito, ito ang wakas ng bagay. Okay? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Narinig ba natin ngayon ang salita ng Diyos? Lahat ay narinig. Sabi dito, ni Haring Solomon, ikaw ay matakot sa Diyos. Maraming pumatao ngayon natakot sa Diyos? O hindi na natatakot sa Diyos? Diba? Mas marami ang hindi natatakot sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, akala nila walang nagbabantay sa kanila, akala nila walang nakakita sa kanila, pero tandaan po natin, kahit man ang ginagawa natin yung nakita ng sino man, nakikita po yan ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo matakot sa Lord. Ano ibig sabihin? Matakot tayo gumawa ng kasalanan. Tama? Matakot tayo na hindi sundin ang Diyos. Bakit? Lahat ng mga bagay, kayang gawin po yan ng ating Panginoon. Okay? Kaya kung inyo pong nabasa ang Genesis po, kung bakit pinarusahan ng Diyos ang mundo during the time ni Noah o ni Noe, sa pangitan po ng baha, because of sin. Ayaw po ni Lord yan, mga kapatid. Okay? Ginunaw niya ang mundo during the time because of sin. Bakit ginunaw ang Sodom at Gomorrah? Because of sin. Ayaw po ng Diyos. Yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, sa pagitan po ni Haring Solomon, fear God, matakot sa Diyos. Yung una. Pangalawa, sundin mo ang kanyang mga utos. Diba? Dapat sundin natin. Anong utos ni Lord? Utos ni Lord na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Utos ni Lord na tayo po ay manalangin. Utos ni Lord na tayo po ay magbasa ng Kanyang mga salita. Utos ni Lord na tayo po ay sasamba sa Kanya. Fellowship, palakasan, spiritual. Yun po ang utos ng ating Panginoon. Next, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano pong buong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Saan natin matagpuan ang kanyang kautusan? Doon po ba sa kapitbahay na sabi-sabi? Hindi. Doon po ba sa kaibigan natin na lagi kasi nasabihan na na kung ano-ano? Hindi. Ang utos ni Lord masumpungan sa banal na kasulatan, sa mga salita po ng ating Panginoon. Kaya, importante po, mga minamahal, na makita ho natin sa gabi ito na ang buhay po natin galing sa Diyos, kaya ng Diyos, kunin anytime ang buhay po natin ayon sa kanyang kalooban. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundo ito, dapat maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Kaya po, ang sabi po dito ni Lord, panghuli pong talata, Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Sabi po ni Lord sa pagitan po ni Haring Solomon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. Sino may lalang sa atin? Ang Diyos. Anong sabi ni Haring Solomon? Alalahanin mo. Pansinin mo naman si Lord sa buhay mo. Ibig sabihin,
No? Kasi maraming tao ngayon eh. Hindi na ho natatakot sa Diyos. Hindi na ho pinapansin ang Panginoon. Alam po ba, ganito po ang mga tao ngayon. Puro lang po bibig. Puro lang salita, Lord. Di mo ba? Pag may problema, Lord. Pagkasagana, hindi Lord. Di ba? Ito pa, ang tao, pagka nasa balik na ng karamdaman, lahat ng Diyos tinatawag. Tama? Pero nung siya'y malakas pa, hindi niya pinapansin ang Diyos. Hindi siya tumatawag sa Diyos. Hindi niya hinahanap ang katwiran ng Diyos. Pero nung nagkasakit na, nasa balik na ng karamdaman, lahat po yan, na kahit sinong santo-sandita, tatawagin para lamang gumaling. Tingnan niyo po, alam niyo po ang buhay natin, kasi naman tayo, ang bagsakan natin yung Diyos pa rin. Tama? Kahit saan tayo, kahit anong gawin natin, ang babagsakan ng buhay natin, ang Diyos pa rin. Bakit? Siya po ang nakakaalam ng ginagawa mo dito sa lupa. Tama? Merong tinatawag na judgment pagdating ng mahuling araw sa mulitan. Okay? Nakikita po yan lahat ni Lord. Kaya, ang buong katungkulan ng tao, natakot sa Kanya, at sundin ang Kanyang mga kautusan. Yun po ang tunay na mensahe ng ating Panginoon na Kanya pong pinadala po ngayon sa gabi ito na dapat po tayo matakot sa Kanya at sundin ang Kanyang mga kautusan. Salamat sa Lord at magandang gabi muli sa inyong lahat po mga minamahal. Kaya lahat po,